Ngayon, ano ang pwede nating i-topic ngayon para pag-usapan? Pinaka-talk of the town. Bagay, hindi na ang pinag-uusapan ngayon dyan sa Kongreso, mga hearing ay tungkol sa People Initiative, yung PI. Chacha, CONAS, CONCON, yung pagreforma sa economic reform. Parang sa tingin tayo, wala naman tayong malalim na pagkaintindi kasi sa mga bagay na yun. Hindi naman tinuturo sa atin sa eskwela niyan. Noon, tinuturuan tayo ng, pag nagkolehiyo ka, tinuturuan tayo ng constitution sa pamamagitan ng political science natin. Pero, hindi ganun kalalim. Hindi ganyan kalalim. Ang naiintindihan lang naman natin, itong constitution natin, na Philippines Constitution, ay guided ng by biblical rin, guided din. Guided din ng Almighty. So, bakit hindi kasi i-involve yung mga religious leader diyan? Mga advice ng mga religious leader. Kasi unang-una, ang mga religious organization, sila yung may power sa masa, sa tao. Kasi sila ang may mga members Katulad halimbawa ng Catholic Church. Kapag ikinampanya nila na tayo ay makiisa dyan sa People Initiative na ginagawang isinusulong ng Congress o ng Congress para mabago yung ating saligang batas at gumanda yung magpit ang ating constitution sa panahon ngayon pagdating sa ekonomiya at magiging maganda yung flow ng ating bansa. Ipaliwanag sa kanila, mas nakakaintindi sila at parating sa mga taong bayan kaysa sa mga kung saan sa mga barangay tanod, pupunta sa iyo, may seminar ba tayo ng mga yan? May paliwanag ba sa tao, sa atin, mga Pilipino, yung tungkol dyan sa People Initiative? Natural hindi. O kung gusto mo man, interesado ka man, maintindihan yan, manunood ka ng mga lumalabas dyan sa TV, sa YouTube. Yung ibang mga busy, wala nang panahon dyan. At least, yung ibang mga tao na nagre-rely na lang sila doon sa kanilang mga religious leaders, halimbawa, sa mga El Shaddais or mga charismatic na yan, nai-impluwensyahan nila yung kanilang mga miyembro para makipag-participate kung ano man yung programa o pagbabago sa gobyerno. Ngayon, sino ba talaga ang ugat ng kaguluhan dyan? Kung bakit hindi sila mismo hindi nagkakasundo? Kasi ang sinasabi, kung magkaroon man ng convention, kumawag man sila ng convention o assembly, hindi man kanya-kanya man sila, hindi man sila mag-a-attenan, ay idided man lang din naman. Hindi rin sila magkakaroon ng assembly, wala rin mangyayaring resolution o batas, kung ano bang panukalang batas ang magagawa nila. Wala rin Kasi ang mga politiko, ba't sinasabi kong sa mga religious leaders na lang yan, ang mga politiko, pinatatakbo yan sila ng mga negosyante. Pinupunduhan sila. Isa yan sa mga nagpupondo sa kanila. Kaya, sino ang unang-una nilang pinoprotektahan? Hindi yung kapakanan ng taong bayan sapagkat mayroon silang utang na loob sa mga politiko. So, ano yung kanilang poproteksyonan? Yung negosyo ng kanilang mga bossing. Para at least manatili sa kayamanan o sa kapangyarihan yung mga bossing nila, kailangan proteksyonan. So sila mismo, hindi mo na magtutugma-tugma yung mga interes. Kaya, ibig sabihin lang, sino ang unang tatamaan nitong pagbabagong ito ng economic reform na yan? Siyempre natural, yung mga negosyante.
inano mo lang yung enerhiya lang eh, no? Binago mo lang yung sistema dito ng pagbili ng enerhiya ng bawat korporasyon eh. Electric corporation eh. May tatamaan na kaagad na big company diyan eh. Na which is yung nagpapahirap ngayon sa tao, yung mga big companies na yan. 'Di ba? Yung magtayo ka lang, aprubahan nyo lang yung ibang mga bansa na pumasok dito at mag-invest dito. Dahil maganda na ang aming reforma sa aming economic. Magkakaroon na kayo ng magandang laban sa gobyerno namin. So papasok yung maraming investor tungkol sa pagpapaunlad ng bansa natin. Sino tatamaan? Negosyante. Di ba? Sila ang unang-unang haharang. Pero alam nyo, noon, binago na nila yung constitution eh. Nagsulong na sila ng tsa-tsa. Kung hindi pa naman ako katandaan kay Gloria Macapagal. Nagsulong siya ng tsa-tsa pero pinigil siya ng pinigil siya eh. Kasi hindi naman ang particular na kanilang tinutumbok doon is yung pagbabago ng bansa for economic reform, kundi yung tawag dito, yung state and the government. Parang papasukan nila, magkakaroon ng pagbabago ang batas na yan na yung separation of state and religion and state. Magkakaroon na sila ng access sa religion. Pagkatapos ay sisilipin na nila yung financial flow ng isang religion at financial asset ng isang religious organization. Doon sila nagkamali. Pinigil sila ng doon eh. Siyempre, ang laking dyan. Mga religious leaders na yun, tahimik lang. Pero, totoo, nandyan yung power eh. Nandyan yung power. Kaya, si Kong Marcoleta, na tinitignan ko yung kanyang punto de vista doon, na nagbabala siya na sinabi niya kung si Romualdez ang nagpondo ng People Initiative na ito, siya ang nagpondo rito, kinita pa nga 2 million ang mga ipinundo sa papel, mga dokumento pa lang eh. I am the one who asked the speaker to step down. Pero kung hindi si Romualdez talaga ang nagpupundo, sino? Sino? Anong ahensya? Walang gobyerno o hindi naman gobyerno? Kung halimbawa ay private firm, sinasabi nila ay law firm. Hindi Bucklig Villanueva law firm yan ha. Yung alam mo parang si Pidal ito yung kay AAA na yan, yung Anthony Abad. Baka yan ay katulad din ng ng parang Jose Pidal noon na may anonymous name na naging controversial na mystery name na siya yung pero hindi naman tayo nagmamarunong diyan, pero tayong mga maliliit kasing mga mamamayan, minsan hindi tayo aware sa mga nangyayari at mga mambabatas lang nagpapatakbo ng ating gobyerno. Sila lang ang nakakaintindi. Siguro ay maging rin tayo sa nangyayari sa ating bansa kasi hindi lang naman sila ang maapektuhan. Tayo rin, mga pamilya natin, mga anak natin, mga bago darating na mga henerasyon. Kaya yan ang ating punto de vista ngayon dyan. Malamang mga negosyante rin ang halos nagpapagulo diyan eh. Kasi yung may interest na maproteksyonan yung kanilang mga negosyo. Alam mo, ang kasakiman pa rin ang ugat nito eh. Bakit? Kasi nga, 'di ba ang Panginoong Kristo noon, nagsabi siya doon sa isang mayaman na makakapasok ka lang sa kaharian ng langit kung ipamimigay mo ang iyong kayamanan sa mga mahihirap.
Pero anong nangyari do'n sa mayaman? Nalumbay siya, eh, hindi niya kaya ng puso niya. Pamimigay niya yung kayamanan niya sa mahihirap. Kaya merong salita na ano, eh, ang karayom, ang makakapasok ang kamelyo sa butas ng karayom, pero ang mayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Merong gano'n, eh. Totoo 'yan. Meron ba ngayon na isang mayaman na negosyante dito sa ating bansa, ipamimigay niya yung kanyang kayamanan sa mga mahihirap? Halimbawa, sabihin niya, "Ay ako magpapatayo ako ng malaking, ang aking, firm ay magpapatayo ako ng malaking, planta ng power corporation at ililibre ko na sa mga mahihirap ang kuryente, tubig, mga common commodities ba, para at least hindi na mahirapan yung mga Pilipino." Meron bang gano'n? Wala, eh. Hindi mangyayari yun. So, dito, sa buhay na ito, wala man tayong kasakiman pa rin ang nangingibabaw. Ang hinahabol, ang tinitignan natin ito, hinahabol natin dito, gaano na ba kalaki yung nagiging impluwensya ni Satanas dito sa mundo? Ibig sabihin, wala na. Lahat na naimpluwensyahan na. Kaya tayo dito, mamimili na lang tayo kung saan tayo papanig, saan tayo nalalabi nating panahon, saan natin gugugulin. Dahil wala na, magugulo na yung mga mundong ito. Eh. Wala nang matino rito. Wala namang, sabi nga nila, wala nang, lahat naman na yun, mga sinungaling naman lahat yan. Wala man tayong paniniwalaan dyan. So, kaya doon na lang tayo mag-focus. Huwag na tayong magpasakit ng ulo dyan. Ano po, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan, mga friends ko? Pag kita-kita tayo. Bye-bye po.